Imbes na matuwa, ay nagalit ang taong bayan sa pagsisimula ng 20 pesos kada kilong bigas ng Department of Agriculture sa Cebu City. Ang dahilan, sa halip na magsilbing konkretong tugon sa kagutuman, ang programa ay tinawag na propaganda matapos ilagay ang mukha ni Marcos Jr. sa packaging ng bigas, kahit malinaw na hindi naman galing sa sariling pondo ng Pangulo ang pambili nito. Hindi napigilan ng ilang netizen na maglabas ng saloobin kaugnay ng programa sa unang araw ng buwan ng Mayo. Kitang-kita raw kasi ang larawan ni Marcos Jr. sa packaging na tila pinaparamdam sa mga tao na personal itong ayuda mula sa kanya. Pero malinaw, pondo ito ng gobyerno, buwis ng taong bayan at hindi mula sa bulsa ng Pangulo. Ilan sa mga komento ng netizens ay nagtatanong kung kandidato ba raw ang Pangulo kaya't mukha niya ang nakapronta sa packaging. Habang ang iba naman ay question ang timing ng programa, lalo't kasalukuyan ang campaign period para sa nalalapit na halalan. Kaugnay pa rin dyan, sinabi naman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na hindi mo na itutuloy nakatakdang bentahan ng 20 pesos na bigas sa mga kadiwa outlet sa May 2. Ngayong unang araw ng buwan ng Mayo nga ang tinakdang simula ng bentahan ng bigas sa Cebu City. Ngunit isang araw lang ito maaring bilhin ng mga consumer at tanging sa pamamagitan lang ng kadiwa booth. Paano ba naman kasi isinabay ang programa sa panahon ng kampanya kung kailan ipinatutupad ng Commission on Elections o COMELEC ang ayuda ban? Ibig sabihin, kailangan humingi muna ng exemption mula sa COMELEC ang mga lokal na pamahalaan maging ang mga ahensya ng gobyerno. Well, as far as the COMELEC is concerned, hindi pa namin nakukuha yung approval to do, the Cebu government has not yet gotten the approval to do the selling of 20 kilo rice in Cebu. We do the actual selling on May 13 siguro ang target na doon. Dismayado raw si Laurel dahil maaantalang bentahan ng bigas at posibleng matenga na naman ang mga supply sa mga bodega. Posibleng maapektuhan ang bilihan ng palay mula sa mga lokal na mga magsasaka. Gayunpaman, nasa 12,000 na mga sako ng bigas ang ibinaba sa kadiwa booth sa Cebu City. Sakaling maubusan ng stock sa unang araw ng bentahan at humarap sa aberyang logistics, may nakahanda raw na alternatibong solusyon ang kalihim. From what I understand, may local stocks din ang Cebu na baka hiramin namin or sa kanila and palitan na lang, or we can actually source out naman even sa local traders dun sa Cebu or retailers, no, yung pinakailangan. Kanina sa Bagong Pilipinas, all systems go na po. Ano pong mabibigay niyong update regarding 20 rice? Well, as far as the COMELEC is concerned, hindi pa namin nakukuha yung approval to do, the Cebu government has not yet gotten the approval to do the selling of 20 kilo rice in Cebu, sa Cebu. But tomorrow, ang kadiwa naman is allowed on May 1, but May 2 to 12 mukhang hindi kami allowed. So we will go ahead and launch yung P20 sa kadiwa tomorrow in Cebu. With the president, sir. The president, from what I understand, mukhang hindi matutuloy si Presidente because of the Labor Day celebrations, dun siya magko-concentrate. Pero yung launching po sa Metro Manila and 8 Kadiwa sites would be after the election. Yes, malamang ganun ang mangyari kasi we cannot be in two places at once, no? Madadagdagan po ba, sir, yung sites sa after election nitong P20 na kadiwa? Yung 8 siya, madadagdagan ba yung 8? Yes, inuna lang namin sa 8 for the repositioning stocks, and because of we're expecting na baka marami, no, yung manpower namin pinupull, no. Definitely madadagdagan. The schedule we will probably give it to you before we do the actual selling on May 13 siguro ang target na doon. Targets. Like ilang sacks po ang naka-prepare for tomorrow sa SEC? 12,000, minimum 12,000 sacks. Sir, to clarify lang po, since Kadiwa yung magbebenta tomorrow, open for all po yun or for the whole market? For tomorrow only, it will be open for all. Yes. But on May 13 But of course, kung i-aprubahan naman ng COMELEC na pwede magbenta ang Cebu on May 1, only on May 1, then
then the Cebu might be the one doing the selling. Sorry sir, gobyerno. Pero paano makakatulong yung 10 days na delay sa preparation po ng DA? Paano Paano makakatulong yung, since na-move na ng May 13 or move ng May 13, mas makakatulong ba to sa logistics natin, pag-deliver? Well, definitely makakatulong, pero sayang lang din na madedelay din yung move out namin, ano? And siyempre, madedelay din yung makabili yung mamamayan natin ng 20 peso na bigas sa Visayas. Since open for all po siya for tomorrow, meron na po ba tayong prepare in case po na maubusan, can we replenish agad? Well, from what I understand, may local stocks din ang Cebu na baka hiramin namin or sa kanila and palitan na lang, or we can actually source out naman even sa local traders dun sa Cebu or retailers, no, kung kinakailangan. Sir, lipad na yata this week yung delegation natin to the US for the negotiations with US regarding Jo, live? Okay rin? Oh my God. Wait lang nga po, paano? This will be opened by the secretary. Ito lang secretary. Wala naman. Gusto niyo itong gamitin. Ay, we will put 3.5 that size of tatlo at kalahati. Naninuod. Lewisal po. Ano ba ni? Atas gamay sir, please. Ready na tanong po. Sinabi ni Joey, Mas
cellphone. Atres gamay, sir. Ito ay kinikilis. Kaduol. Mga matita, baka sabihin, magic. Alam mo na, kahit nga walang tayong kasalanan, binibigyan mo tayong kasalanan, kaya papa, biglang kumuti. Kasi sino lang puting siya. Okay, thank you. Yan na, ito na yan. Ano to na to? Ayun, oh. Sabi ni ilang